Sige, first question, kapag tinanong, philosophies muna tayo, PED 1. Kapag tinanong, ano yung philosophy na nakafocus sa mga basics? Basic reading, basic writing, arithmetic. Importante kasi yan. Anong philosophy yun? Sige nga, that is essentialism. Pag tinatanong yung mga basic reading, writing, arithmetic, ang sagot natin dyan ay essentialism. O kapag naman tinanong, ano naman yung philosophy na nakafocus sa mga unchanging, everlasting, yung mga permanente? Kasi naniniwala ito na kung ano man daw yung mga epektibo, pinipermanente. Ano yan? So, very good. Ang sagot natin dun ay perennialism. So, perennial ang nakafocus sa mga permanente. Kasi ang sabi ng perennialism, kung epektibo, huwag na nating baguhin. Yan ang paniniwala niya. So, ano yung mga epektibo? Bible. Diba? Ginawa yan noon, ginagamit pa rin ngayon, ginagamit sa mga susunod na henerasyon, ginagamit kasi epektibo. Walang binabago perennialism. Next one, kapag tinanong, nagbabago ang mundo. So, ano naman yung philosophy gustong-gusto niya ang pagbabago? Ano yung philosophy gustong-gusto niya ang pagbabago? Sige nga. Sabihin niyo sa akin, ano yung gustong-gusto niya ang pagbabago? Ang mga keyword mo dyan, change, student-centered. Sige nga. Ano yung philosophy yun? Very good. Ang sagot naman natin ay progressivism. Progressivism. By the way, ganito sa lahat ng mga philosophies, ang pinaka-importante dyan, progressivism. Bakit? Yan ang rason ko bakit mayroong K-12. Dalawa lang keyword mo sa progressivism. Una, change. Pangalawa, student-centered. Bakit change? Number one, kasi diba from the word progress, progressivism. Pag sinabing progress, nagabago ba yan? Yes. Kasi ang sabi ng progressivism, ang sabi ng progressivism kay perennialism, o progressivism, ang mundo nagbabago. Tama? So kung nagbabago ang mundo, kailangan magbago din tayo. Tama yung teachers. Kasi kapag nagbago yung mundo, hindi ka nagbago, o you will be terminated, you will be killed, you will not survive, kasi survival of the fittest. So kaya nga po, lahat ng mga tanong sa board exam na may nakita kang pagbabago, ang sagot dyan, progressivism. Bakit? Kasi ang mga kasagot sa pagbabago ay pagbabago din. Gets ba yun? So kapag nagbabago yung tanong, di ba? Kasi sabi na tanong na may pagbabago sa tanong, dapat ang hanapin mo sa mga choices, nagbabago din. Kasi ang mga kasagot sa pagbabago din. Gets? Yan ang gusto ng progressivism. By the way, sir, bakit natin, sir, halimbawa question sa board exam, bakit natin binabago ang pagtuturo natin? Bakit hindi pwedeng yung tinuro natin dati, yun na lang ituro natin? Bakit hindi pwedeng perennial? Simple lang, binabago natin yung pagtuturo natin para relevant. Ibig sabihin, para magagamit ng mga bata. Kasi baka yung tinuro mo dati, hindi na siya epektibo ngayon. Kasi nagbago nga ang panahon. So yes, nagbabago, epektibo siya noon, pero baka hindi na relevant ngayon. So kaya binabago mo. Keyword mo dyan, progressivism. Gets? Tapos, student-centered siya. Mas marami dapat na ginagawa ang bata kaysa sa ginagawa ang teacher. That is progressivism. Next one. Ano naman yung kapatid ni progressivism na nakafocus siya sa mga skills? Diba? Nakafocus siya sa mga skills. So, kasi naniniwala siyang ideas are true if they work. Maniniwala ang totoo lang isang bagay kung napapakinabangan mo ito. Ano yun? Sino yun? Ang pinaka-importante keyword dyan ay skills. Ano yun? Very good. Ang sagot natin dyan ay pragmatism. Yan ang keyword niya. Magkapatid sila kasi pareho silang kay John Dewey. Ganito ha. Sa pragmatism, kaya nga from the word pragmatism, pragmatic, praktikalan. Ang pinakamahalagang keyword dyan ay skills. Kasi ang paniniwala ng pragmatism, ideas are true if they work. In Tagalog, maniniwala ang totoo ang isang bagay kung napapakinabangan mo ito. Kasi ang sabi ng pragmatism, hindi pwedeng puro teorya lang alam mo. Hindi pwedeng puro knowledge lang alam mo. Dapat yung mga alam mo, i-apply mo talaga sa itong buhay. Tama naman, di ba? Para malaman mong alam mo talaga yung isang bagay, dapat ginagawa mo. Tama? That is pragmatism. Gets? Kaya nga pragmatic, praktikalan. Hindi pwedeng puro theory lang. I-apply mo talaga sa itong buhay. Kaya nga ang keyword mo dyan, skills. Di ba po? So, ano ba yung definition ng skills? Application of knowledge. Di ba? Kasi pag sinabing knowledge, hindi pwedeng puro ka lang nagbabasa ng libro. Kung gusto mo maging lifelong learning by doing, gawin mo talaga sa itong buhay. That's pragmatism. Ganito ganito ang pinagkaiba ng pragmatism sa progressivism. Kapag yung knowledge, in-apply mo lang naging skills, ang tawag doon pragmatism. Enough na sa pragmatism na yung mga alam mo, ina-apply mo sa itong buhay. Goods na yun sa kanya. Kasi yung mga knowledge mo, nagiging na siyang skills. Pero ito naman ang progressivism. Kapag yung knowledge, in-apply mo naging skills. Yung skills magamit ng sarili mo para mag-progress ka, mag-develop ka, mag-change ka. Mag-move from point A to point B, magbago ka, makakasabay ka sa pagbabago ng panahon, tawag na doon, progressivism. Kasi ginamit mo na ngayon yung mga skills, yung mga natutunan mo, para maging relevant at makasabay ka sa pagbabago ng panahon. Gets ba yung teachers? Next one. Ano naman yung philosophy na nakafocus sa behavior of the child? Behavior of the child. Ano yun? Behavior of the child. Sige nga. Behavior of the child. Ano yun? Very good. That is
behaviorism. By the way, ganito ha. Sa behaviorism, ang pinakamahalagang keyword mo dyan, environment. Kasi naniniwala si teacher that students' learning is a result of the environment. Pag maayos ang environment, maayos ang classroom, maayos ang lahat ng nasa paligid, magiging maganda din ang learning. Ano po? O ganito, tingin sa akin ha. So, sa board exam, basta may nakita kang classroom management, palaging sagot dyan, behaviorism. Ano po? Ano bang ibig sabihin sa ng classroom management? Ganito yan, ano? Any effort ni teacher para panatiling safe, ligtas, secure, walang threat, and conducive ang learning environment, ang tawag doon, classroom management. At basta classroom management, ang sagot, behaviorism. Sir, bakit sir behaviorism kapag classroom management? Simple lang. Ito ang tanong sa board exam. Ano po? Si teacher, minimake sure mo ng maayos ang classroom bago pumasok ang mga estudyante. Classroom management ba yun? Yes. Classroom management yun, therefore ang sagot, behaviorism. O ang tanong, bakit minimake sure ni teacher na maayos ang classroom bago pumasok ang mga bata? Simple lang. Kasi naniniwala nga si teacher that students' learning is a result of the environment. Pag maayos ang environment, maayos ang classroom, maayos ang tables and chairs, maayos ang lahat ng nasa paligid, magiging maganda ang learning. Gets? However, kapag hindi maayos ang learning environment, hindi maayos ang classroom, hindi maayos ang tables and chairs, makalat, madumi, mabaho, maingay, makaka-apekto din yan sa learning ng mga bata. Gets? Therefore, lahat ng mga classroom management sa board exam, behaviorism. Gets ba yung teachers? Sige, next one naman. Ano yung philosophy naniniwala sa mga choices? Ngayong mga bata daw, kanya-kanya daw sila ng choices. They are unique, free, choose individual, may mga will, may freedom, may democracy, may human rights. Sige, anong sagot doon? Anong sagot doon? Sige nga. Very good. Ang sagot doon, existentialism. O di ba ganito? Di ba sa existentialism, ang pinakamahalagang keyword mo dyan ay choice. Choices. Hindi ka ba nagtataka bakit ang pinakamahalagang keyword dyan ay choices? O simple lang, tingin sa akin ano. Kasi po ganito, naniniwala ang mga existentialist na ang pinaka-goal talaga ng buhay ay mahanap mo ang purpose mo in life. O yan ang pinaka-goal mo sa buhay, mahanap mo ano ba ang purpose at silbi mo dito sa mundo. That's why, ang pinakamahalagang keyword dyan ay choice. Binibigyan ng mga bata ng mga choices in life, ng mga will, freedom, kalayaan, kasi they have to satisfy their purpose in life. Di ba? O tayo, iba't iba tayo ng purpose. Tama. Kasi iba't iba tayo. Kasi ang mga kasagot sa iba-iba, iba-iba din. Kung iba't iba ang mga bata, iba't iba din sila ng choices. At iba-iba sila ng purpose na gagampanin. Gets? Okay, ganito ha, sa board exam. Lahat ng mga iba't iba ang mga bata. Lahat ng mga pumipili ang bata. Lahat ng mga nagpapakita ng choices ang bata. Ang sagot dyan, existentialism. Bakit? Kasi nga, iba't iba ang mga bata. Iba't iba din sila ng goal, ng purpose in life. So, binibigyan sila ng mga choices. Binibigyan sila ng choices because they have to satisfy their purpose in life. Gets? O yung si teacher, pumipili ng iba't ibang mga instructional materials. O, existentialism pa rin yun. Diba? O, para mapalabas mo yung full potential ng mga bata, para maharap nila ang purpose nila sa buhay. So, lahat ng mga decisions, freedom, will, democracy, choices, ang palaging sagot sa board exam ay existentialism. Ano po? O, tandaan yan ha, kasi yan ang mga core na lumalabas sa mga, sa mga philosophies. Ano po?